Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ethereum. Kung saan ay meron pong kumakalat na chismis na balak daw ng Binance na tanggalin or i-delist itong si Ethereum sa kanilang platform. Pero teka, gaano nga ba katotoo ito? Ano po ang reaksyon ng dating CEO ng Binance na si Ginong Changpeng Zhao o mas kilala bilang si Zai? At syempre, aalamin din natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na po sa mga may interest dito kay Ethereum. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, ang nakikita rito ay ang dating CEO ng Binance na si Ginoong Changpeng Zhao o mas kilala bilang si Zai. Yan, simulan po natin sa kung ano po kasi yung bagong listing model nitong si Binance. Ayan, nagsimula po ang lahat ng ipakilala ng Binance ang kanilang bagong community-driven features na tinatawag po nilang vote to list at saka vote to delist. Yan, dalawa po yan. Sa madaling salita ay binibigyan na ngayon ng Binance ng kapangyarihan ang kanilang mga users para bumoto kung aling mga tokens ang dapat na idagdag o tanggalin sa kanilang platform. Bagamat mukhang magandang inisyatibo ito para sa isang decentralized na operation ng exchange, agad itong nagdulot ng kalituhan at saka takot sa market. Sa hindi malamang dahilan ay biglang lumabas po ang peking balita na kasama si Ethereum sa mga maaring mawala sa Binance. Yan, ulitin ko po, isa lamang po itong peking balita na kasama raw itong si Ethereum sa mga tatanggalin dito sa platform ni Binance. Ngayon ay ano po ang naging reaksyon ng mga tao sa balitang ito? Ayan, dahil sa mabilis po na pagkalat ng maling impormasyon ay marami ang nagsimulang magpanik. Marami pong traders at saka investors ang nag-alala na baka totoong ang tatanggalin ng Binance ang Ethereum. Ito po ay nagdulot ng takot na maaring bumagsak ang presyo ni Ethereum sa market. Kaya kung ikaw po ay isang investor o trader, alam mong ang ganitong klase ng balita ay maaring makaapekto sa ating desisyon sa paghawak or pagbenta ng ating crypto assets. At dahil nga malaki ang Binance or isa siyang pinakamalaki na crypto exchange sa buong mundo, isang delisting po kay Ethereum ay maaring magdulot ito ng malaking pagbabago sa buong crypto ecosystem. Ngayon ay ano nga bang sinabi ni Ginoong Zai tungkol dito? Ayan, matapos po ang pagkalat ng maling impormasyon ay agad na naglabas po ng pahayag si Ginoong Zai upang pabuluanan ang chismis. Sa kanyang matapang na pahayag ay sinabi niya na sino mang naniniwala sa balitang ito ay deserve po niya na maging mahirap. Ayan, deserves to be poor. Yan po yung kanyang sinabi. Bagamat medyo matapang po ang kanyang sinabi, ito ay isang malinaw na indikasyon na walang katotohanan ang balita. Sa katunayan ay ipinahayag din niya ang kanyang patuloy na suporta dito kay Ethereum at binigyang diin niya na ito ay isa sa mga pinakamahalagang technology sa decentralized finance or DeFi. Sa isang panayam ay inamin din ni Ginong Zai na pinagsisisihan niyang hindi siya nakapag-invest ng maaga kay Ethereum. Yan, dahil dito ay kahit na isa siya sa pinakamayayamang tao sa crypto industry, kung nakabili po siya ng Ethereum noon pa, mas malaki pa sana ang kanyang yaman ngayon. Ngayon ay ano po ang katayuan ng Ethereum dito kay Binance? Kung susuriin po natin ang kasaysayan, itong si Ethereum ay isa sa mga unang cryptocurrencies na inilista ng Binance nung ito ay ma-launch nung mga taong 2017. Mula noon ay patuloy po itong sinusuportahan ng Binance sa pamamagitan po ng pagdaragdag ng mga bagong trading pairs para kay Ethereum. Sa kasalukuyan ay meron na pong 15 Ethereum trading pairs itong si Binance, kabilang na po ang ETH-BTC, ETH-USDC, ETH-USDT at saka ETH-FDUSD. Sa katunayan, ang ETH-USDC ay pang-apat sa pinaka-aktibong traded pairs dito kay Binance na may trading volume na $1.54 billion sa loob lamang ng isang araw.
Ibig sabihin ay napakalaking bahagi pa rin ng Binance ang Ethereum, kaya naman malabong matanggal ito sa kanilang platform anumang oras. At ayan, bilang panghuli ay alamin naman natin kung ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin at ang aking opinion tungkol dito. Ayan, para sa atin, ang ganitong klase po ng FUD or Fear, Uncertainty, and Doubt ay isang paalala na dapat po tayong maging maingat sa pagtanggap ng impormasyon. Hindi lahat ng balita ay dapat agad nating paniwalaan, lalo na kung walang malinaw na ebidensya. Kung ikaw po ay may holdings dito kay Ethereum, huwag pong basta-basta magbenta dahil lang sa takot. Malagang suriin po muna natin ang sitwasyon at maghintay ng opisyal na kumpirmasyon mula sa mismong platform o sa mga lehitimong source ng balita. Dapat din nating tandaan na sa mundo ng crypto ay normal lamang po ang ganitong klase ng mga isyu. Ang pinakamahusay po na gawin natin ay ang manatiling kalmado, gumawa ng masusing research at wag po tayong magpapadala sa ating emosyon. Sa kabuuan, ang masasabi ko po rito ay ang maling balitang ito ay isang halimbawa ng kung paano maaring manipulahin ang market gamit ang takot at maling impormasyon. Mabuti na lang at agad itong itinama ni Ginoong CZ upang hindi na lumala ang panic sa crypto community. Dahil dito ay mas lumilinaw na malaki ang papel ng fact-checking sa cryptocurrency investing. Bilang isang trader o investor, responsibilidad po nating tiyakin na tama at mapagkakatiwalaan ang impormasyong ating binabasa bago po tayo gumawa ng anumang desisyon. At sa huli, ang pinakamahalagang aral po natin dito ay ang kahalagahan ng pagiging maalam at maingat sa crypto trading. Huwag pong basta-basta maniniwala sa chismis at palagi po nating tandaan na sa crypto market, ang tamang impormasyon ang siyang pinakamalakas na ating sandata. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.